Okay, so magandang araw mga ka-TH. So meron tayong isang area na pupuntahan. So ito yung sinasabi ng ating mga yung mga tao na mayroong alam dito sa areang ito na meron daw isang tunnel. Okay, so tingnan namin kung meron nga ba ditong tunnel na sinasabi nila. So accordingly, meron ditong tunnel na ginawa. At yun yung ating i-explore ngayon mga ka-TH, ano? So kung meron nga ba ditong tunnel, kasi kung titingnan natin maigi, masyadong mataas yung pangpang, okay? So mas maganda itong lagyan ng tunnel kasi maabot na ito ng bedrock sa gilid ng pangpang. So ito naman yung bulaklak ng kahoy na kung saan bihira lang natin ito makikita sa isang area. Okay, so ito yung puno na isa sa pinaka magandang sign o kung meron itong puno na tumubo sa isang area, yan ay mga puno na sinadya na itinanim. Okay, so bihira natin yung makikita yung klase na puno. So ito ka-TH, meron tayo dito mapapansin na mga bato. So meron siyang mga rock formation doon sa ibabaw. So makikita natin yan maya maya. So ito naman yung bato na galing ito sa ibabaw. Okay, sa may pangpang. So napakatuktok nun. So ito ay naligid dito sa ibaba. So meron siyang mga gold content, yung tinatawag natin na mga gold ore, yung bato na minimina, kadalasang minimina sa ilalim ng lupa para i-ball mill, lagyan ng mercury at para makuha yung maliliit na butil ng ginto. Okay, so isa yan sa mga bato na inilagay ng mga Hapon na mga panligaw, yung mga high mineral stone na mayroong mga halong ginto na nakarehistro sa mga scanner at mga detector. So yan ay mga panligaw para hindi natin matuntun kung saan nga ba nakabaon yung item. Okay, so nandito na tayo ka-TH. So ito na yung unang bato na ating makikita na malaki at kakaiba. So ito ka-TH, itong batong ito para siyang nakapile o nakapatong yung sa ibabaw. Okay, para itong ginawa na bato, sinemento, at saka nakapatong lang itong nasa ibabaw. So para siyang naka-chop-chop. Okay, so bihira lang natin makikita. Yan o, dyan sa located. Okay, at dito naman, dito natin makikita yung napakalaking rock formation na kung saan meron ditong makikita na isang entrance o parang isang ano bang tawag dyan? Daanan. Okay, yung parang doon tinakpan yung butas papasok sa ilalim. Okay, so ito yung tinitingnan namin na isang tunnel entrance na nag-bar down kasi usually yung mga tunnel ng mga Hapon, after nila lagyan ng mga item sa loob, ay kadalasan nila yung pinasabog yung entrance. Okay, yung purpose niyan para hindi na yan mapasok ng mga tao na gusto kumuha ng kanilang item. Okay, so dito makikita na natin yung bato na makikita talaga natin na para siyang pinto doon sa loob sa tunnel, para siyang pintuan na sign. So parang lang siyang bitak na nilagyan ng bato, pero dito sa ibabaw sa pinakatuktok. Okay, so napakatuktok nito ka-TH. So mahirap talaga siyang lakarin, lalo na kapag meron kang dinadala kasi hindi ka makakapit sa mga damo.
Okay, masyadong matirik at yung daanan dito. Okay, so napakagandang exploration ito ka-TX. Okay, meron tong mataas na possibility na meron ditong tunnel entrance. Okay, yung mga bato na yan ay nakadesign para takpan yung entrance ng isang tunnel. So doon sa ibaba ka-TH dito, kasi nandito ito sa tuktok, di ba? Doon sa ibaba, meron tayo doong makikita na napakaraming bato na parang nakapile. So kung baga parang nag-quarry. Pero wala namang nagka-quarry dito na mga tao. Kasi yung area na ito, hindi ito kayang pasukin ng mga sasakyan. Okay, nandito ito sa pinakamasukal. Napakalayo ng daanan nito sa mga sasakyan. Pero meron siyang mga bato na nakapile sa ibaba na napakarami. Kayang buhatin ng isang tao. Okay, so yan ay makikita natin maya-maya. So tingnan muna natin yung dito sa part na ito. Ito yung sinasabi ni ka-TH na parang pinasabog o parang nag-bar down yung entrance kasi pinasabog yung bomba. Okay, ito namang bato na nakalagay na sobrang laki sa ibabaw, yan ay mga trap. Okay, nakadesign talaga yan para gawing trap. Kapag maghukay tayo dito sa ibaba ng bato, may mataas na possibility na matabunan yung magtangkang maghukay. Kasi tuktok ito ng bundok, and then kapag magalaw ng kunti yung lupa, pwede siyang ma-dislocate at mag-bar down yung butas na inyong gagawin. Okay, so naka-design talaga ito ka-TH dahil yung entrance accordingly ay yung tunnel pala ay yung history accordingly ay meron tong connection doon sa kabilang baryo. Okay, kumbaga dito yung entrance, then yung hideout ay sa kabilang pangpang o bundok na kung saan hindi mapapansin ng mga tao na meron palang tunnel doon sa ilalim ng daanan ng mga tao. Okay, kasi doon sa kabila, yan ay daanan ng mga tao, mga sasakyan, pero hindi nila alam meron palang tunnel sa ilalim. Ito yung tinitingnan natin na possible na merong tunnel dito sa area na ito. Okay, usually kapag mga tunnel, yan ay pinasabog. Okay, pinasabog talaga yan. Kung titingnan natin sa mga bato, para siyang may nakapile, yan ay sinemento nila doon sa sinabugan, and then after that, yan ay nilagyan nila ng bato. Yang mga bato na yan ay napakalaki. So yung ibang bato ay tinunaw, kaya napakasulido. So nakadesign para gawing trap, magtangkang maghukay dito sa areang ito. Okay, so makikita natin maya-maya yung bato na napakadami na parang nag-quarry. So bihira namang mag-quarry yung mga tao, kung sino mang may magtangka na mag-quarry, kasi ito ay sobrang layo doon sa daanan ng mga sasakyan. Walang makakapasok dito na sasakyan, malapit lang kasi ito ay nasa sapa. Hindi na ito creek, ito na yung river. Okay, river na ito kasi napakalaki na nito. So ngayon, meron dito mga bato na nakapile. So meaning yan na ginagamit nila para dito sa kanilang ginawang trap. Okay, yan yung sinasabi ko na pintuan na tinakpan
na possible na isa yung tunnel entrance. Okay? So napakagandang mga sign yung ating makikita, lalong-lalo na yung mga pintuan na sign, meaning tunnel entrance. So dito mayroon tayong napansin na isa, dalawa kasi itong rock formation na kakaiba. Pero yung isa mas delikado, yan, yung part na yan. Kasi masyadong nakadungaw. O kunting galaw na lang katiits ay pwede na itong mag-bar down o bumagsak yung mga bato. Kasi masyadong nakalagay sa nakatagilid sa may pangpang. So kunting galaw sa ilalim, pwede yang gumuho o bumagsak yung bato. Saka mga lindol, kapag tamaan to ng malakas na lindol, itong mga batong ito ay wala to, bar down to. Kasi kunting galaw nito ay pwede nang bumagsak sa ibaba yung mga bato. So yung design dito katiats ay mga malalaking bato na inilagay lahat, parang tinunaw yung iba o kaya sobrang solido, and then nilagyan ng semento sa ilalim. So hindi natin mahalata na ito yung semento kasi hinaluan nila ng mga bato. Lalo mga gaya. Okay, makikita natin yan o sa ilalim mo. O diba halatang hindi mga normal stone, yung mga semento na sinadya na nilagay para gawing trap. So ito yon yung tiningnan ni Katit sa ibabaw sa may mataas na bahagi. Napakataas na Katit na dito tustok-tok ng pangpang. Nasa 100 feet plus yung taas nito patungo doon sa ibaba. So napakataas nito. Yan ay nakapatong. Kung titignan natin na maigi, diba napaka-taas at napaka-tuktok. Okay, so possible na mayroon ditong tinakpan na entrance. So ito lang muna sa araw na ito katiit. So mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel para ma-update kayo sa mga panibago nating video tungkol sa mga sign. Okay, mga sign sa legendary Yamashita treasure katiit. So yun lang katiit. So maraming salamat.